Dahil sa kawalan ng aksyon ng kasalukuyang administrasyon sa iba't ibang isyong kinakaharap ng bansa, nais ngayon ng mga taga Toledo City, Cebu ang bagong pamunuan. Mga lider na tatapos sa nararanasang kahirapan at korupsyon. Si Charmaine Balagon magbabalita. Solido ang mga kababayan natin sa Toledo City na nagpapahayag ng suporta sa mga kandidato ng PDP laban ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-asa ng mga Pilipino. Parami ng parami ang mga lugar na nararating at naaabot ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement sa Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally dito sa Kabisayaan. Sa probinsya ng Cebu, buong sipag at pagtatyaga ang ibinubuhos ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo C. Quiboloy upang maabot ang mga malalayong lugar sa probinsya ng Cebu. Buong sipag at pagtatyaga ang ibinubuhos ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo C. Quiboloy upang maabot ang mga malalayong lugar ng probinsya upang tugunin ang mga tawag at pag-iimbita ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng PDP laban. Itong weekend, 8 lugar sa buong probinsya ng Cebu ang sabay-sabay na nagsagawa ng campaign rally mula Barangay Media 11 Toledo City. Naaabot din ng pangangampanya ang Barangay Calero Liluan, Barangay Gabi sa Cordova, sa Barangay Kansuhong Talisay City, sa Barangay Panagtaran San Fernando City, sa Pulang Bato Cebu City, sa Barangay Flores sa Katmon at sa Barangay Kapinganon sa Bantayan Island, Cebu. Sa pangunguna ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement, napabilis ang pagtugon sa mga lugar na nagnanais marinig ang mga plataporma ng mga susunod na leader na kanilang pipiliin sa darating na halalan. Ayon kay Boss Dada, na kilalang political vlogger, marami na sa ating mga kababayan ang namumulat na sa katotohanan patungkol sa estado ng Pilipinas. Nakakatuwa kasi namumulat na yung maraming mga Pilipino patungkol sa talagang estado ng bayan nating Pilipinas. Noon, si Pastor Apollo Quiboloy, hindi siniseryoso yung mga nangyari sa kanya. Pero after netong nangyari kay PRRD, mas lalong parang nagkaroon na ng idea ng buong picture yung mga tao sa halos hindi lang sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa, kung ano na talagang estado ng bayan nating Pilipinas. Na tayo talagang inaabuso na and taong bayan na rin mismo yung umaayaw sa oppression ng gobyernong ito. So nakakatuwa kasi nakikita na natin na yung mga maliliit na mga barangay sa mga malalayong lugar ay nagpapakita na rin ng suporta at pagkilala kay Pastor Apollo Quiboloy at sa PDP laban, PDP laban senatorial balls natin. Dinis Nagpayas Toledo, as organizer niya 3 teams na Cochelcos Toledo, straight. Ang akong na-organize tanang per barangays, Duterte, PDP laban yun sila. Tanan, minus kayo ang BBM dire. PDP laban yun, ipaglaban yun mo Duterte. Ang mga pagtitipon na inoorganisa ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement at Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally ay umiikot sa mga liblib na lugar ng Cebu upang doon magbigay linaw sa mga Pilipinong naging biktima ng mga napapanood at napakikinggang fake news patungkol kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Dito, naliliwanagan ng mga kababayan natin na napaniwala sa mga sinasabi sa balita na taliwas naman sa totoong nangyayari ngayon sa bansa. Tulad ni Aling Salome Catelo, nauunawaan niya kung bakit dinaras ni Pastor Quiboloy ang political persecution. Ug about po sa mga news ni Pastor Quiboloy, kami o sa akong pamilya o sa among grupo nga Equalizer, wala jud mi motuo kay nakita namo unsa siya kapinangga sa iyang mga sakop, unsa siya kamayo nga tawo, wala gyud mi motuo. So nakita namo sa screen ganina na hurt jud ang among feelings nganong naingana. So siya gyud ay mo sugdan. So karon naabot na ta ni Vice President Inday Sara, karon nana na po ni Duterte. So sad kayo ang Pilipinas. So karon akong ipakuan sa atong mga kahigalaan nga vote straight PDP laban. Dagdag ni Aling Salome, hindi lang daw tayo nabudol ng minsan, kundi hanggang ngayon ay patuloy tayong binubudol.
tulad na lamang ng sinasabi ng pamahalaan na umaayos na umano ang lagay ng ating bansa kumpara sa nagdaang administrasyon. Dagdag pa rito, ang umano'y pababa na ng pababa ang naitatalang krimen ngayon kumpara noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Dismayado rin ang ilang mga taga Toledo City sa nangyayaring korupsyon sa pamahalaan at maging paglabag sa saligang batas. Ang dili na ko ganahan sa administrasyon karon, una, graft and corruption. So daghan kay tag nakita nga gihimo sa atong mga politiko karon, ang grabe ang pagpangawat sa kwarta sa gaban sa gobyerno. Di pa rin ni Tatay Digong sa una nga wala kay mangawat kay doon sa iyang bayang pagdisiplina sa mga politiko. Karon wala sila masunod sa tarong nga balaod, naganda sila gilapas. So which is pati kayo sa atong nasod. Dahil na rin sa nagpapatuloy na campaign rally ni Pastor Apollo C. Kibuloy kasabay ng PDP laban senatorial candidates, dito nakikita na marami sa ating mga kababayan ang umaasa at nananabik na maibalik ang tatak Duterte na pamamahala. Para ipakilala si Pastor Apollo Kibuloy sa barangay nila. So marami ng yung nangyari sa KOJC noong 16-day siege. Yun talaga yung nagpakita sa buong mundo kung gaano kagaling si Pastor Apollo Kibuloy at gaano kadisiplinado si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga miyembro. So dahil doon nakilala tayo and laging sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy sa amin na lahat yan scripted na, everything happens for a reason. At feeling ko ito talaga yung reason ba't nangyayari lahat ng ito. Ipakita sa ating lahat yung totoong itsura mukha ng politika sa Pilipinas. And true enough, sa mga nakakausap natin, sa mga bansang pinuntahan natin, at sa mga probinsyang napuntahan na natin every time may mga town hall meetings tayo, ina-accept na nila. Ang ayusin natin ang Pilipinas campaign rally ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay nagbigay daan din para sa ating mga local candidate ng PDP laban tulad nila Pamela Baricuatro para sa pagkagobernador at Lito Ruiz sa pagka-vice-gobernador ng Cebu at iba pang mga kumakandidato at sumusuporta sa buong slate ng PDP laban at kay Pastor Apollo C. Kibuloy upang maipaabot sa ating mga kababayang Cebuano ang mga plano at plataporma na magtutuloy muli sa mga nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa huli, inaasahan naman ang pag-ikot ng ayusin natin ang Pilipinas Campaign Rally ng KOJC sa iba't ibang syudad at lungsod, maging sa mga barangay. Dahil determinado ito na mas mapalakas ang ugnayan ng mga taga-suporta at mas lalo pang tumibay ang puwersa ng mga Pilipinong nais ng tunay na pagbabago. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito yung citizen correspondent mula Cebu, Charmaine Balagon, SMNI News.